Parang okay na yung internet mo, Navigale, ah. Sige, hanap na lang tayo ng ibang sasagot. Sino nga yung nagchat sa akin last time? Si Foha ba yon? Hindi, si Foha. Meron pang isa. Babagal kay Navigale. Oh, si Foha. Dito si Foha. Ano nga yung point? Ano nga yung topic? To, no? Arduino-based home automation. No? Okay, tanongin kita. Pag nakikita mo yung title na to, ano yung pumapasok sa isip mo? So, ano yung bahay? Bumubukas yung pinto? Ano? Oh, kasi kung ako tatanungin mo, pag sinabing home automation, very general term, no? Kasi isipin ko na agad home automation, ay ibig sabihin yung pinto, nag-automatic close at saka open. Tapos mga ilaw, nag-open and close din. Tapos pati TV, ganun din. So lahat, no? Lahat. Lahat. Lahat sa bahay mo, automated. Pati bintana, kulang na lang nga, pati toilet mo, automated din. So, yun ang problem dito sa title na to. It's very vague. It's too vague. Now, pag sinabi mo home automation kasi, it's a very complex term, no? Kasi kasi sa bahay kasi guys, sa loob ng bahay, meron tayong lighting, meron tayong power, meron tayong appliances, at meron tayong ano pa ba? Um, Sensors. Yung when I say sensors, ito yung parang for health, no? So, masyadong complex yung term na home automation to the point na hindi mo alam kung alin dyan yung tinutukoy mo. Alin ba? Lighting? Power ba? Or gusto mo lahat yan? Ah, lahat yan. Okay, ito naman yung problema dyan. Ito yung problema dyan. Kaya mo bang tapusin lahat yan? Oh, hindi 'di ba? Kaya nga it's not wise na sabihin mong home automation kasi sa title defense pa lang pag sinalang ka na agad diyan eh mukhang tostado ka. Kasi hindi mo rin mismo alam kung ano talaga yung gusto mong i-automate eh. Kasi ganito. Let's say defense na. Sinabi mo, sir, lighting ang gusto naming i-automate. Ang tanong agad namin sa inyo ito, anong problem at bakit lighting ang gusto mong i-automate? Ganun na ba katamad ang tao para patayin ng switch? 'Di ba? So power. Bakit power gusto mong i-automate? Bakit? So, bakit appliances? Sir, gusto ko lang, sir. Ang cool kasi, sir, kapag automated yung appliances, yung pitik-pitik ka lang, ganun, tapos bigla namamatay. Patay sindi, sir, yung TV. Ganun. Tapos sensors. Wala lang, sir. Ang cool lang kasi, sir, kapag ganun. So, ibig sabihin, ano? So, bakit sa sensors bigla napunta ang usapan? Bakit? Wala, naghang na. Oh, ibig sabihin, see, nakikita niyo na kung bakit hindi talaga title ang pinagmumulan. Oo, masyado siyang broad at nawawalan kayo ng focus at the same time, nawawalan ng saysay yung gusto niyong gawin kasi wala naman talaga siyang saysay. Kasi hindi niyo alam kung ano yung importance niya. Bakit niyo ba kailangan ilagay sa sensors yung automation? Hindi namin alam, sir. So, ibig sabihin, revise na naman. Re-revise na naman. So, ulit na naman kayo. Sayang na naman ang oras nyo. So, nasusundan? So, yan ang reason kung bakit naiinis ako sa inyo kasi sinasabi nyo, sir, may title ako, sir, may title ako, sir, may title ako, ito yung title ko. Paka-analyze ka, sir, ng title. Sus mio. Parang,
Yan lagi gusto niyong gawin, puro title. Kaya nga tinatanong ko kayo eh, bakit ba lagi kayo nagsisimula sa title? Ba't ang hilig-hilig niyo sa title? 'Di ba? Ganun din oh, di ko na itutuloy sa ano Arduino na to Arduino based gloves. So kasi Navy Gale kasi sinabi ko kay Navy Gale, meron akong prejudice eh pagdating sa mga title na may Arduino. Kasi parang masyado na yata masyado na nagagahasa, masyado nang nasosobrang gamit. Okay na? So, nagigets niyo na? O, okay na po ha. Thank you, thank you. Okay? So, yun ang pag-start ng title. Ulitin ko lang, kapag sa title kayo nag-start, tapos sasalang sa defense, uulit at uulit yon due to revisions kasi hindi nyo alam. Hindi nyo talaga alam kung ano yung problem. Oh, yun. So, ngayon, start tayo sa problem. Okay? So, problem. So, number one problem is humans' low cognitive performance. So, when I say cognitive, no, nakita nyo yung screen ko? So, when you say cognitive, no, punta natin si Google. Cognitive. Okay. So, pag sinabing cognitive, conscious intellectual activity such as thinking, reasoning, or remembering. Oh, okay. Cognitive. So, ibig sabihin, kapag nakita nyo yung statement na yan, humans low cognitive performance, so ibig sabihin, nagiging bobo yung bobo. Nagiging mahina yung isang tao. So, sabihin natin na bobo na lang kasi yun naman yung wag na lang masyadong masakit. Sabihin natin na mahina. Mahina. Okay? So, low cognitive performance. Now, when we say low cognitive performance, so this is your brain, sabihin natin brain ito. So, marami tayong klase ng, marami tayong klase ng talino eh. No? So, doon naman tayo pumapasok sa sinasabing IQ. So, how are you going to say na you have low cognitive performance? So, obviously, you use IQ test. Use IQ test. Okay? So, when we say IQ test, it's already a summary of all the kinds of cognitive performance. So, nandyan ang spatial, nandyan ang remembering, nandyan ang reasoning. So, yun ang IQ. So, it's a general kind of test. So, that's the first problem. Humans' low cognitive performance. Now, this is a little bit more interesting. Okay? So, let's say this is your brain nga again. Tapos, the question is, how can you improve? No? How can you improve the low cognitive performance? Because problem yun eh. Okay? So, how? No? So, maraming approach. First approach is by conditioning. Second one is by supplements. No? Supplements. Nakita yung screen ko? Vitamins. Ano pa bang iba? I don't know. Kasi hindi naman tayo medical practitioner, so limited tayo, no? Limited. I mean, kahit ako, limited ako. So, I can only think of two things. I can either improve by conditioning or I can improve by using vitamins or supplements, no? Pero dahil ako, hindi pwede sa akin yung supplements sa conditioning. So I must think of something, no, that will help to improve cognitive performance. Now, dito po papasok ang Google. So gamitin niyo yung Google nyo. Technologies to improve brain function. Dito na po papasok. Kung nakikita niyo yung screen, nakikita nyo? Nice. Binigyan na tayo ni Google agad ng tatlong klase. Okay. So, sabi dito, the most popular non-invasive brain stimulation technologies are, wait lang, baguhin ko lang yung transcranial electrical stimulation. Ano to? Anong hinayupak ito? Electrical agad,
Oh, sir, yes, meron na agad, sir. Transcranial electrical stimulation. Oh. So, hanapin natin kung ano to. Oh, okay, nice. Nakikita nyo? Okay. So, gaya na sabi ko sa inyo kanina, no, there are only specific parts of brain na kailangang stimulate, hindi lahat. So, parang wala yatang tumama sa atin, no? Kasi ang sinistimulate pala niya, iba bandang forehead. Dito pala sa transcranial headset saka sa prefrontal cortex. Okay. Nakikita niyo yung screen? Nakikita niyo yung screen? Alright, alright. Yan pa lang yung una ha. Copy ko lang ito. So, yan yung unang technique. Transcranial. Okay, that's letter A. Hanapin natin yung B. Transcranial magnetic stimulation. Tindi. May mga title na to. Pag ganyan title nyo, mukhang pang universe na to. Oh, yan. Ito naman ang ano to? Ito naman to. Oh, yun. Iba naman, no? Napapansin nyo, iba-iba, di ba? Iba-iba ng approach, iba-iba ng stimulate. Oh, ito naman yung TMS. Oh, motor cortex pala ito. Okay. Okay, so we have 2. Oh, we have 2 na. Okay, so ito naman yung letter B. Shucks. Letter B. Okay, letter C. Focused ultrasound. Wow. Nakikita nyo pa ba screen ko? Okay, very good. Tayo, no? Walang face-to-face eh. Ay, kagaling naman ito, oh. Ayun. Matindi. Copy. Paste. Alright. So, meron tayong C. Okay. So, sir, titigil na ba tayo sa C? Yes, titigil na tayo. So, C. Okay. So, dito tayo mag-focus sa tatlo. Now, alin dyan ang trip nyo? Pili. Siyempre, sir, yung may electrical. A. Okay. Kung trip nyo yung A, okay, let's say trip nyo yung A. Kung trip nyo ang A, ang next step dyan is there a problem? How can it be improved? You only have 2 questions. May problem ba sa ganito? Paano mo mapapaganda yan? You only have 2 questions basically. Okay? So, dyan papasok yung sinasabing RRL. So, Sir Ikal, so ibig sabihin, hindi po talaga nagsisimula sa title ang paggawa ng research? Yes, hindi nagsisimula sa title. Nagsisimula talaga yan sa RRL. Okay? Sa RRL, technically problem no? Mapapansin nyo, no? We started with the problem. So, human slow cognitive performance. And then we said, ano ba yung mga paraan para ma-improve yung performance ng utak? So, we say conditioning and we also say vitamin supplements or we can also use equipment. So, equipment. Now that we have picked equipment, let's say na, ay sir, ito yung bet ko. Actually, kahit naman sa tatlong yan pwede nyo piliin kahit ilan dyan sa tatlo, kahit pwede rin B, pwede rin C, hindi na question yon. Hindi na magiging question yon. Kasi, it's your choice na pumili ng alinmang sa technology ng available. Kung gusto nyo talaga kasi ng electric or gusto nyo ng magnetic, wala rin naman problema. Kasi yung electric sa magnetic naman, in a sense, pwede nyo rin naman yan. Interconnected din naman yan. So, ito yung sunod na tanong.
Sir, bakit pwede rin ba ultrasonic? O pwede rin naman kasi ultrasonic is also sound waves. So we can also use devices that can create ultrasound. So technically, nagkataon lang na lahat ng choices ay pang pwede rin naman sa EE. So, let's say na merong letter D dyan, tapos hindi na siya pang EE. So, pipiliin nyo pa rin ba? Obviously, hindi na. Kasi sa defense pa lang, sasabihin na agad, ay bakit yan ang pinili mo? Anong relationship yun sa EE? So, wala. So, pipiliin nyo yung malapit sa field nyo. Okay? Nasundan nyo? Ba't isa lang nag-yes, sir? Yung iba ba'y? Nasusundan nyo? Okay, good, good. Okay. O, balik tayo meron na tayong A. So, ang pinili natin ay yung transcranial. Okay? So, now, ang topic ay transcranial. Ang problem ay yung low cognitive performance. Kaya ang aatakihin ay transcranial. Yun ang technology na ginagamit. So, hindi na magiging question yun. Kasi, yun na ang determined ng mga expert. Kasi hindi niyo na pwedeng tanungin ng sarili niyo bakit transcranial? So, ibig nyo sabihin, gagawa kayo ng panibagong study para aralin na naman ang utak, para alamin talaga para i-prove lang na hindi transcranial. Okay? Kasi ang mangyayari, parang ganun kasi ang mangyayari dito sa sa title na ito. Shock brain stimulator. Aalamin nyo pa kasi dito kung aling part ng brain ang dapat i-stimulate. Nasundan nyo? Huh? Kung yan kasi ang title, yun nga, sabi ko sa inyo, hahanapin nyo anong part ng utak yung kailangang i-stimulate. Alam na rin naman nila kasi may gumawa na ng study. Ngayon, susundan nyo na lang ito. So, transcranial daw. So, ang ginagamit ay yung device na ito. So, ang tanong nyo sa sarili, ito na yung dalawang tanong ano yung problem sa device? No? At ano yung paraan para ma-improve yung device? So, dun pumapasok yung RRL. So, ibig sabihin, ang approach pagdating sa ganito is pwede ko na ma-edit. So, ibig sabihin, ang approach pagdating sa ganito, you start with a problem. Okay? Then we start with the technology or method. Pwede rin namang method. Okay? Then we go back. We go to the more specific or focused approach, which is yung RRL. Related, lit, and study. And then, we can come up with a title. Tadan! So, ganyan ang approach. We start with a problem, then we pick a technology or method, then we do the related literature review, then we can come up with a title. So, magkaiba. So, ibang-iba ito sa nakagisnan nyo. Yan. You know why? Kung bakit walang feedback or return dyan or revision? Kasi you already determined the problem. So kapag sinabi mo ito yung problem, low cognitive performance, sino pa ba ang magdi-dispute niyan? Sasabihin pa ba ng panel dyan na, hindi totoo yan. Kasi ang talino ng mga tao. Talino ba talaga? Based sa statistics is, yung mga estudyante ng mga students ng Philippines ay pababa ang IQ score. So, ibig sabihin, dapat itapon na lang yung panel na yun. Nasusundan nyo ba? O wala na namang magsasalita kasi, sir, nasusundan nyo? Nasusundan nyo talaga? Okay? So, wala na magdi-dispute sa problem nyo. Kasi totoo yan legit yan Legit problem. Sabi ko, hanapin agad yung legit na problem. Ano ba yung problem?
legit na problem. Bakit nga ba kasi kailangan ng legit? Para kasi pagdating sa defense, hindi siya ma-question. Alam niyo 'yon? Kasi wala nang question ng tao dun kasi obvious naman eh. Okay? Then we start with after ng problem, pipili na kayong technology how to address the problem. Yung ginawa natin kanina, no? Nakita natin na merong transcranial, may magnetic, may focused infrared. Okay? Tapos pipili kayo ng isa doon na related sa field nyo. Which is related sa field nyo at tingin nyo kaya naman, kaya gawin, no? Then after that, you will do the literature review and study. Sir, bakit kailangan namin sir ang related literature and literature review? So, wala bang magtatanong ng ganun sa akin? Wala? Wala magtatanong ng ganun? Hmm? May ano po? Mali. Hindi yun. Hindi. Ang RRL kasi ay yun yung mga similar studies at yung principles kung paano nag-come up yung ganong klaseng technology. Okay? So tuturuan ko rin naman kayo paano gumawa ng RRL. Meron niyang formula, no? So lahat naman may formula eh, actually. Hindi lang siguro sinasabi sa inyo. Okay? So wala kayong problema, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng RRL. Meron niyang formula, no? Okay? So yun yung point eh. Sa base, kasi kapag gumawa kayo ng literature review and study, itutuloy ko na ha, dun yung malalaman kung paano ba ginagamit. Okay? Ano ang limitations? Ano ang strengths? 'Di ba? Doon yung malalaman yun eh. Doon nyo palang malalaman, parang ganito, sa related literature and study, doon nyo makikilala yung technology na yon. At doon, sa pagbabasa nyo, doon nyo madidiscover na, oo nga no, may limitation siya. Kasi, yung transcranial pala sir, yung transcranial pala na yun sir, ay ano pala yan eh, yung ginagamit na voltage pala dyan sir ay ganito. Ang sabi ng isang study sir ay yung voltage daw ay dapat nag-oscillate or nagpa-fluctuate from 0 to 1 tapos for every 10 seconds sir, dapat nagpa-fluctuate na siya ng 5 seconds. Walang gumawa ng ganung study. So yun ang naisip mo. So sabi mo, ay sir, alam ko na ang gagawin ko. I-modify ko sir yung yung transcranial headset na imbis na yung voltage niya ay example, ito yung voltage tapos ito time. So instead sir na yung voltage niya ay stable lang na 1 volt, sir, babaguhin ko yan sir kasi ang sabi ng isang study, okay daw ang nagpo-pulse. So mangyayari sir is ganito. Ipo-pulse ko siya sir. Yan, ipo-pulse ko siya sir. Magiging positive 1 at negative 1 volt siya. O, di ba? Tapos walang gumawa ng ganung approach. So, yun na agad ang title mo. Sabi mo na agad, okay, so i-oscillate ko yung voltage para itatry ko lang kung ano mangyayari kapag in-oscillate ko yung voltage. So, doon sa idea na yun, doon ka na makakamap ng title. No? So, hindi ko na sasabihin kung ano exact yung title, kayo nang bahala mag-isip kung paano. No? So, i-check ko na lang kung tama pagkagawa niya. So, nasusundan nyo? Nasusundan nyo ba? So, yun ha. Ganun. Yun ang process. So, hindi yung tumatambling. May flow yan. May process, may flow. So, yun ang purpose talaga ng RRL. Dito nyo talaga makikita kung ano yung pwede nyong gawin. Kasi dito nyo rin makikita yung limitation sa strengths niya eh. Okay? So, yes, kung ano pwede pang improve sa kanya. Malay mo, ganito isa pa Sabi dito, 'di ba? Nakikita nyo ilan yung nakikita nyo na probe? 1, 2, 3, 4, 'di ba? 4. O paano pag sinabi nyo na, sir, try namin sir 3. Maglalagay pa kami dito, sir.
So, magiging 6 na, sir. Tapos sabihin nyo, sir, na ano yan, sir, ng triangular yung ano, triangular yan, sir. Now, ang tanong is, bakit triangular? So, marami na rin tanong dyan, bakit triangular? Tapos doon yung i-base eh. So, pag sinabi nyo kasi na triangular, makikita nyo pa rin sa related literature and study. Kasi, what if, meron palang effect ang distance? Nasusundan nyo? What if may effect pala ang distance? Distance between 2 points. So, what if merong effect what if mas maganda pala sir kapag nilalayo kaysa sa mas pinapalapit? No. So, dito nyo talaga makikita sa related literature and study. So, ito yung isa sa ito yung magiging parang, ito yung magiging palaman sa tinapay. No? Tapos yung title, yun na lang yung presentation kung paano nyo makikita yung tinapay. Tapos isa-slice nyo. Pero ano ang point eh? Parang ganito. Di ba sinabi ko tinapay siya, tapos yung RRL ang palaman? Di ba hindi nyo nakikita talaga, usually, ang palaman sa tinapay unless buksan nyo? Tama ba? Oo. Kaya yun talaga ang nangyayari. Kasi kung titingnan nyo yung thesis, hindi nyo talaga nakikita ang RRL. Hindi talaga pinapansin yan eh. Hindi ko alam kung bakit hindi pinapansin. No? Kasi yun yung substance ng thesis nyo. Hindi nyo magagawa yung thesis kapag hindi nyo ginawa ang related literature and study. Okay? Kasi magiging walang basihan yung ginagawa nyo. Kasi, ulitin ko pag bigla nyo sinabi kasi sa panel na, sir, gagawin namin triangular yan, sir. Tapos, ang displacement niya na ganito, yung distance niya. Ang tanong na agad namin, bakit? Sino nagsabi sa inyo na ganyan ang design? Bakit triangle? Bakit hindi square? Bakit hindi circular? Ay, sir, kasi sa isang study kasi, sir, nalaman namin, sabi niya, may effect daw yung distance, sir, eh. May effect daw yung distance between 2 contact points ng probe. Okay. Malay mo nga naman, no? Pwede nga naman talaga triangle. So, see? So, yun yung concept, yun yung idea. So, that is starting with the problem versus starting with the title. So, yun pa lang, number 1 pa lang, Gusto nyo ba ituloy ko yung 2 and 3 and 4? Or enough na kayo sa number 1 kasi information overload na? Ha? Tuloy? O sige, O sige, practice pa. Pero may nakukuha kayo? May nare-realize din kayo? Siguraduhin nyo lang na meron talaga. Kasi tatagal talaga kayo pag hindi nyo nagigets yung paradigm. Okay, so tapos na tayo sa number 1. Okay, number 2, pollution. Pollution is a very vague, is a very huge or vast term. Kasi maraming klase ng pollution. We have air pollution, we have water pollution, we have land pollution, we have noise pollution, we have space pollution. Actually, lahat ng klase ng isipin mo, pwede may pollution eh. Now, very specific naman kasi sinabi mo waste. Now, maraming klase ng waste. Anong klaseng waste? Parang jebs lang yan. Solid ba yan? Liquid ba yan? Or gas ba yan? No? So, it's a very huge problem na masyadong complex. But we can generalize, no? So, we can generalize. So, when we say waste, nakikita nyo yung screen? Kita nyo? Okay, so when you say waste, maraming klase ng waste. No? Is it land? Is it water? Or is it air? So, pipili kayo. Sir, masama bang pumili dyan, sir, ng kahit ilan dyan? Hindi ba kami questionin? Hindi kayo questionin dyan kasi actually, lahat yan may problema eh. Pipili na lang kayo ng isa. So, sabihin natin land. Okay, land. Now, marami namang klase ng waste pagdating sa land. So, we have solid waste. We have industrial waste. We have hazardous waste. We have medical waste. Now, pipili na naman kayo dyan. Alin dyan?
Sir, ang hirap pumili. Tama, mahirap pumili kung alin dyan, di ba? Tama ba? Tama ba ako? Mahirap pumili. Nasa sa inyo na kung ano yung pipiliin nyo dyan. Pero kung ako, pipiliin ko na lang tong solid waste. Now, marami na naman klase ng solid waste. Diyos ko miyo, dito na naman yung ano, yung sinasabi natin na ito yung mga recyclable. Ito naman yung municipal waste. Actually, di pala, no? Hindi pala ito yung generalized, no? Ano pala? Agricultural waste pala. Natural. We have municipal. I don't know, maybe domestic. Domestic waste. No, pipili na naman kayo sa tatlo. Alin dyan? Kayo, tingin nyo, ano mas magandang piliin? Agricultural ba? Municipal ba? Or domestic ba? Or i-explain ko muna isa-isa. Okay, agricultural waste, ito yung mga dayami. Ito yung galing sa palayan. Ito yung galing sa, for example, yung mga tubo. 'Di ba yung mga ano ng tubo, yung parang yung mismong tubo mismo, 'di ba? Dumi 'yon. Hindi basura din 'yun eh kapag diniscard mo pagkatapos mo gamitin. So yun yung basically lahat ng klase ng basura na makikita mo na galing sa agriculture. Sa municipal waste naman, dito pumapasok yung wait lang. Ken, ano nga municipal waste, Ken? Ken? Wait lang, natanong ako sa kasama ko dito. Ken, example nga ng municipal waste. Oo. Sa city, no? Mismong city. Ah, okay. So, ito yung mga dumi na galing mismo sa city. Okay, yung municipal. For example, dito sa Ujongan, ano bang klase ng municipal waste dito? Palengke. Ah, yun. Palengke. Sa opisina. Sa commercial establishment gaya ng ng Safeway at saka Mercury, no? Nasundan? Nasundan? Ang domestic naman ay yung sa bahay. Household waste, ito yung tinik ng isda, yung pinagkainan ng kumo, yung damit na butas-butas, yung sapatos na sira, yung TV na hindi na umaandar na gusto mong itapon. So, yun yung mga galing sa bahay. So, pipili kayo dyan. Alin dyan? Alin sa tatlo? Municipal? Bakit? Bakit kaya? Mas madali ang municipal. Okay, very good. Very good. Oh, sa domestic, bakit hindi domestic? Ay, meron pa namang ibang domestic waste gaya ng ng mga bote ng shampoo, yung mga mantika, ganun. Okay, now, okay, okay. Medyo mahirap itong choices, no? Kasi parang lahat yata parang okay eh, no? Pero sabi nyo kasi municipal. Huh. Alam nyo kasi kung anong talagang problema sa waste, no? Titingnan nyo, mahirap talaga yan isort eh. Mahirap talaga yung tinatawag na sort sa segregation. Mahirap talaga yan. Kasi ang usually ginagawa sa atin, 'di ba? Ito ba meron truck. Meron truck na malaki. Tapos yung tao na nandiyan, yung tao nandiyan, kukunin yung basura tapos pipiliin lang nila, hihiwalay lang nila yung basura, no? Tama. So hihiwalay lang nila yung mga minsan lang ginagawa nga nila scheduling eh. Monday, Wednesday, saka Friday. So every Monday, yung mga nabubulok, Wednesday, yung mga hindi nabubulok, yung Friday, yung mga kung ano-ano na lang, 'di ba? Sinesegregate nila. Kasi yun talaga yung problem, mahirap talaga ang sorting at saka segregation. Applicable ito sa municipal saka sa domestic.
Kasi kung titingnan niyo ang hirap talaga. Ito pag pumunta kayo sa isang malaking tambak ng basura, mahirap piliin bang-awat, no? Bang-awat magpili ng basura. Kaya ang solution talaga sa problema ng sorting at segregation ay yung tinatawag nila na point source. So, ika lang, yung sinasabing point source. So, ibig sabihin, dun pa lang sa pinagmulan, isa-separate nyo na. So, sa bahay nyo, dun agad kayo magsa-separate ng basura. So, ihiwalay nyo na yung mga pagkain ng aso, baboy. Hiwalay nyo na yun yung mga plastic, mga plastic, mga bote, shampoo. Ihiwalay nyo rin dun yung mga, ano pa bang mga tinatapon usually? Mga gamit na sira. So, hiwalay. So, dun pa lang sa bahay, hihiwalay na. Ngayon, i-connect natin yan dun sa binigay kanina. Development of auto-segregation trash for trash bin. Ito yung medyo problema dito. Saan mo ilalagay yan? Municipal ba? Domestic ba? Agricultural ba? Diba? So nakikita nyo na kung ano talaga yung nagiging problema kapag nagsisimula sa title. Nare-realize nyo na. Nare-realize nyo. Kasi marami palang klase sir ng basura. Diyos mio. So imagine ninyo kapag nag-develop kayo ng ganitong klaseng device. Kaya ba yan doon sa ganun? At saka at the same time, ano ba talaga ang problema? Nasabi ko na sa inyo yung problema. Yung problema sa sorting sa segregation. Which is yun naman talaga ang sinasabi nito. Isa-segregate niya automatically. Okay? Now, dun tayo papasok sa sinasabi ko kanina na anong klaseng segregation mechanism. Ano ba yan? Camera ba yan? Robotic arm? So ibig sabihin, dito, actually, ang ginawa nga natin, related literature na to eh. Ito, napansin nyo ba? RRL na to. Kaya ako to ginagawa para malaman natin kung saan natin ipapasok yung device na trash bin na automatic. Kaya ako ginagawa to. Ngayon, sobrang komplikado. Kaya nahihirapan din ako kung saan ko ilalagay. Okay? Kasi, baka naman talaga, hindi naman kailangan talaga ng automatic na trash bin. 'Di ba? Kasi pwede naman i-segregate agad yung basura sa bahay. So, ibig sabihin, ang problema talaga ay katamaran. Ay, mukhang wala yatang sagot sa katamaran. Di na yata makaaabot ng engineering research yung katamaran ng tao. No? Dito tayo papasok, sa number 3, humans are handicapped, lazy. So, hindi ko matatapos ang number 2 kasi masyado siyang malaki. 'Yun ang problema dito, masyadong malaki. So, kung gusto niyo atake ng pagdating sa pollution, kailangan talaga hanapin yung anong kailangan hanapin. Nakapagod, masyadong mapagod mag-isip. Lahat kasi yan may problem eh. Ang dami yan. Actually, pare-pareho lang naman ang problem nila. Sabi ko nga, ang problem nila ay sorting at saka segregation. No? Teka lang, may kasama pa ba ako dito? Okay, good. May kasama pa ako. Akala ko ako na lang mag-isa. So, I think, kung gusto niyo mag-approach ng ganito, mukhang mahirap. Kasi, kailangan talaga maging specific. Kasi, again, sabi ko, isa talaga sa problem ay yung sorting at saka yung segregation. Pero kasi ang solution talaga dyan ay reduction sa point source o segregation sa point source, which is ikaw na mismo bilang tao ang maghiwalay ng basura mo. Kasi bakit mo pa iaasa sa machine? Ganun ka nakatamad. 'Di ba? Parang nangyayari tuloy mas nagiging matalino pa yung basurahan kaysa sa'yo. So, yun yung klase ng problem na hindi ko alam kung talagang worth it na gawin ng solusyon or talagang kailangan mo lang talaga i-correct sa attitude ng tao. So, yun siguro yung ibang klaseng study na siguro more on behavioral na, no? Kasi hindi na engineering yun eh. Kasi ugali na ng tao yung kailangan mong ayusin. Kasi sa pagdating pa lang sa bahay, tinatamad ka na maghiwalay ng basura mo. Which is dapat naman talaga, hinihiwalay mo na yung basura sa bahay mo. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Hiwalay mo na agad sa bahay ang basura. Pero hindi natin ginagawa. Kasi
Nakakatamad gani sir, manghiwalay nga nit basura. Ala sige, pilak yang ngay ko to sa trash can. Imo yang ina, paghabot ray sa to sa landfill ay imo ra gyapon ang basura, halo-halo, di ba? So, nakita nyo, hindi lahat ng problem hindi kailangan pasukan ng engineering. Meron ding ibang problem na ang solusyon na iba. Pwedeng education. Uh, tuturuan yung mga bata paano magtapon ng basura. Ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan mag-develop ng robot para gawin yung paghiwalay ng basura para sa'yo. Kasi pwede naman gawin ng tao yun. No? So, may napupulot ba kayo? May nakuha ba kayo? Okay, very good. Okay. So, try natin yung pang tatlo. Now, dito sa pangatlo, di ko alam kung matatawanan lang ako dito. Kasi, pwede rin pala sir maging problema yung katamaran ng tao. Pwede rin pala yun. Tingin mo JP, pwede ba maging pwede ba maging problema yung katamaran ng tao? Paano? Damay-damay na. Aruy! Sino yun? Pakisabi. Pakisabi kung sino yun. Gagawa natin ng research. Joke lang. Okay, nasasaktan ka ba dahil tamad siya tapos binigyan ka ng mababang grade? So, ibig sabihin, naghahanap pa ng hustisya ngayon. Hindi pa rin okay yun kasi hindi mo naman deserve ang ganong grade. Si Lord nang bahala sa kanya. Sige, move na tayo. Si Lord na pala yung pinag-uusapan. Baka may mangyaring masama. Okay. So, number 3, humans are handicapped or lazy. Now, very interesting Kasi, actually, hindi naman talaga dapat ito kasama. Pero, nakita ko kasi na parang yan ang nangyayari tinatamad tayo magpatay ng ilaw, natamad tayo magtanggal ng equipment sa saksakan. Actually, dahil sa pagiging tamad ng tao, na-invento yung maraming bagay. Lazy pad, selfie stick, ano pa. Tignan kayo yung example ng mga na-invento na dahil sa katamaran ng tao. Ha? Hindi vehicle Hindi dahil sa katamaran ng tao yun. Nakakapagod talaga maglakad, nasabi ko sa inyo. Ha? Ano? Yeah, pwede. Kasi tatamad na bumangon, sir. Higa lang ako. Tapos, okay, bukas ilaw. Aba, bukas ilaw. Init tubig. Aba, mag-init ang tubig. Kagaling nga So, ibig sabihin, dahil sa katamaran ng tao, nakapag-develop ng maraming technology. No, tama? Tama? Ano pa ba? Mga voice command. Actually, guys, hindi talaga dahil sa katamaran kung bakit na-invento yan. Na-invento yan para sa mga taong may kapansanan. For example, naka-wheelchair, matanda, naka-wheelchair, 'di ba? Mahihirapan siyang abutin yung switch ng ilaw. Ibig sabihin, tatayo pa siya. Paano kung mag-isa lang siya sa bahay? 'Di ba? So naimbento talaga yung mga voice command na yan. Hindi talaga dahil sa tamad ng tao, kundi para yan sa mga may kapansanan. So hanapin natin kung bakit, no? Hanapin natin. Home automation problem solved by home automation. Nakikita niyo yung screen ko? Kasi ito kasi medyo weird din. Napapansin ko na kasi sa mga estudyante, gusto lagi i-automate lahat. Kahit siguro kulang na lang pati ref, i-automate. Bakit kailangan i-automate pati yung ref? No. So, tingnan natin, no, ano ba yung mga problem na kayang isolve ng automation? Sabi dito, here, nakikita yung screen ko? Kita nyo? I-zoom in ko pa?
Here, electric appliances are operated by website. The main objective of home automation and security is to help handicapped and aged people that will enable them to control home appliances and alert them in critical situations. Nagigets nyo na kung bakit ino-automate ang bahay? Ang bahay ha? So, isa yun sa mga reason kung bakit. So, hindi dahil gusto mo lang i-automate yung bahay dahil gusto mo lang. No? Mayroong rason kung bakit kailangan mo i-automate yung bahay. Ang weird lang kapag i-automate mo yung ilaw kasi masyado nang efficient yung ilaw, no? Masyadong efficient yung ilaw para maiwan na nakabukas buong araw. At the same time, ganun na ba kahirap patayin ang ilaw? Ganun na ba kahirap? So hindi, 'di ba? So yun yung reason kung bakit hindi talaga advisable na lahat na lang bagay i-automate. May purpose ang automation. Hindi diyan kasama yung katamaran, no? Dahil tamad kaya mag-automate na lang, no? So nasusundan nyo ba? Nagigets nyo? Nasusundan nyo? Baka nagagalit na kayo sa akin kasi lagi akong may pinapatamaan. Sige, nagigets nyo. So nagigets nyo na kung bakit ginagawa yung home automation. Okay, so hindi talaga dahil yun sa sir, bang cool nga na pag imong bayay nga na naka home automation. Sir, bukas ilaw, patay ilaw, bukas pinto. Ari, gagoy. Tsaka to katamad, ano? Sa sobrahan eh. Parang kulang na lang nakaupo ka na lang tapos pati yung kamay susubo na sa'yo para kumain ka. So, I think this is not a good idea kasi kapag naging ganun ka naman katamad, magkakaproblema ka rin sa kalusugan mo kasi wala ka ng exercise. Hindi mo na magawang itaas ang kamay mo para patayin ng switch. So, instead na maging maganda yung buhay mo, mas lalo na palala kasi nga it's more about health na. So, instead na nakapag-solve ng problem yung solution mo, nag-create pa ng another problem yung solution na naiisip mo. So, nasundan nyo ba? Nasundan nyo? So, kaya hindi talaga pwede yung sinasabi nyo, yung iniisip nyo na, sir, ito yung problem, ito yung problem, ito yung problem. Kailangan nyo muna ma-verify kung legit ba yung problem? Legit ba yung problem na dahil tinatamad lang ang tao, kaya i-automate mo yung ilaw? Sapat ba na rason yun? Diba? Kasi kung kaya lang naman gawin ng switch na halagang 120 pesos yung trabaho, bakit pa kayo bibili ng sensor na 500 ang presyo plus installation fee? Oh, 'di ba? Parang I don't know, siguro luxury pero hindi siya necessity sinasabi. So it's just a want not a need. So hindi siya pasok doon kung titingnan natin, no? So haba na, info overload na. Okay, so number 4, last na to. Humans are bored with their hand. So paano kung nasabing problem 'yan? Problem ba to? Tingin mo, Ivan, problem yan yung bored na yung tao sa kamay niya? Hindi. Hindi, nabobore na yung tao sa kamay niya. Naboboard. Oh, gamit siya ng ibang feature ng kamay niya. Yung kamay siguro na magiging smart na kasi sabi dito smart glove daw eh. Smart glove daw kasi. Oh. O, di ba kamay lang naman ang gumagamit ng glove? Bakit? Okay, very good. Sabihin, na-spot mo rin na hindi yan legit na problem. Okay, so hindi siya legit na problem. So, ang totoong problem talaga dyan ay more on medical condition.
Okay, so yan, kaya ako ginawa yan kasi gusto ko rin ma-spot ninyo kung ano ba talaga yung legit na problem sa hindi, no? Kasi dahil nabobore ka lang kaya kasi tatanungin ko na agad eh, bakit naisip mong gumawa ng smart glove? Para saan? Para saan? 'Di ba? Kasi kung hindi mo rin masagot yung tanong na yun, eh bakit mo pa gagawin? 'Di ba? So, yeah, tama si Ivany doon. Thank you doon, Ivany. So sabi niya, humans have medical condition. For example, putol yung isang kamay or nanginginig yung kamay or sensitive yung kamay pagdating sa heat at saka cold. May mga tao kasing ganun eh, yung kapag mainit yung hinahawakan, parang ngilo pagdating sa ngipin. So hindi lang naman actually yan. Meron pang other yan eh. Meron pang isa pa yan. So 4.1. So dito po papasok yung yung professional requirement or sa work related. When I say work related, may mga particular kasing trabaho na ang kailangan sa gloves ay alam niyo 'yon? Paano ba? Wait lang, pangit ko mag-drawing. Hanap ako ng gloves. Okay. Marami palang klase ng gloves, ano? Okay. Nakikita yung screen ko? Wait lang, bakit yan? Bakit code? Nakikita yung screen ko? Okay lang. Okay. Okay, gloves. Nice. Now, gaya na sabi ko kanina, may mga professions na nangangailangan ng gloves at pwede nating i-improve yung gloves nila. Improve. Doon po pasok yung sinasabing smart. Smart na something. Why? Kasi the gloves will have an additional purpose purpose or features. 'Di ba? The gloves will only serve kung itong gloves na titingnan mo yan, serve as protection, tama? So kung ano man yung hawakan mo, hindi ka masasaktan doon or hindi ka for example, chemical yung hinahawakan mo or acid, hindi ka masasaktan ng chemical, tama? Nasusundan nyo? Nasusundan? Now, when you say smart gloves, may particular na trabaho na nangangailangan ng smart gloves na wala pa. Hindi pa nagagawan. Tingin nyo ano yun? Yung mga dangerous na trabaho actually. Mga surgeons. Okay, wait lang, lista natin. Surgeons. Okay, ano pa? Bibigay ako isa. Minor. Tama? Ano pang gumagamit ng gloves? Pwede electrician. Ano? Lineman, electrician. Or electrician. Ano pa? Last na lang. Welder. Pwede ba dito na lang din yan, welder? Ano pa? Ano po? Beauty services? Anong beauty services yun? Hindi yung itutukoy ko yung mga delikadong trabaho, ah. Ah? Ano daw? Sige, dito tayo sa minor plumbing. Okay, tapos na. Wala na. Wala tayong mailista pa. Actually, marami pa, no? Pero hindi ko na alam eh. Okay, punta tayo sa surgeon. Okay, sa surgeon. Anong ginagawa ng surgeon mag-opera? No? Tingin nyo, ano yung magandang ilagay sa gloves nila na magkakaroon pa siya ng
additional feature. Para saan ang gloves sa camera? Bakit mo lalagyan ng camera ang gloves? Bakit yun? ito, ito na lang ang tanong. Ito yung tanong. Bakit sumusuot ng gloves ang surgeon? Hindi niya ma-infect yung taong yun or hindi siya ma-infect ng taong yun. Tama? Hmm. Okay. So kung ako, tatanungin nyo, kung talagyan ko ng added feature yung gloves na yan, siguro yung gloves na nag-iiba ang kulay kapag may nahahawakang ibang chemical. For example, yung taong yun ay may allergy sa ibuprofen. No? Tapos bigla mong ginamitan ng gloves, kung yung taong yun ay allergic sa ibuprofen, magkukulay siya ng ibang kulay, kulay blue. So ibig sabihin, malalaman agad ng nurse na ng doktor at saka nurse na okay, hindi mo pwedeng bigyan ng ibuprofen itong taong ito. So ibang gamot. So nagigets niyo yung idea? Parang ganun. Parang ganun. So paano ko masasabihin sa inyo? Hindi ito actually problem no? Yung gloves. Hindi kasi problem yung gloves eh. Gusto nyo lang i-improve. Kasi sabi nyo, gloves lang yan sir eh. Baka pwede natin dagdagan, pwede natin i-improve yung gloves na yan. Okay. So sa surgeons, pwede siyang gloves na nagbabago ang kulay kapag na-expose sa, let's say, COVID. Nagbabago yung kulay ng gloves kapag na-expose sa COVID. Or surgeon tapos kapag pinasukan ng or surgeon tapos yung glove niya nagbabago yung kulay depende sa temperature ng katawan ng tao. Ganun. Ganung features. So actually, hindi siya talaga siya problem kung titingnan mo, no? Yun yung okay. So dito na tayo papasok. Dito ako mag-e-end eh. Wait lang din, nagbago yung keyboard ko. Bakit yun? Yeah! Okay, kita nyo yung screen ko? Nakikita nyo ba? Ako? Kikita nyo ako? Okay naman audio ko? Okay, so dito na tayo papasok sa sinasabi ko na meron akong hindi nasabi sa inyo. Sa capstone nyo kasi, ang final project nyo talaga ay capstone project, capstone design project, or research project. So, dalawa palang klase yan, Sir Ikal. Nakita niyo yung screen? Yes, dalawang klase pala yan. So, yung sinasabi ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo approach kanina is purely research projects yon. So, yun talaga yung may problem, tapos may panibago kayong, yung medyo mahaba-habang proseso. Yung capstone design project naman, ay yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, tungkol sa gloves. Nasundan nyo? Medyo mas madali, di ba? Medyo mas madali yung capstone design project, di ba? Kasi sasabihin nyo lang na, sir, na yung may gloves kami, tapos susunod namin i-improve yung gloves para magamit ng professional, tapos mas mapapaganda yung trabaho niya. Not necessarily may problem. Diba? Kasi wala namang problem yung gloves. Gusto niyo lang siya i-improve. Nasundan nyo? So, ito yung hindi ko pa nasabi sa inyo na dapat malaman nyo na agad ngayon. Meron dalawang klase. So, you can either go for a capstone design project. For example, yung maganda example talaga yung gloves eh. Gloves na may dadagdagan nyo ng other feature. Or research project, yung sinasabi ko kanina, yung tinuturo ko sa inyo all this time na mahabang proseso.
Saan na ba yung kanina? Ayun, mahabang proseso yung ganito. Yung dadaan kayo sa tinatawag na related literature and study na komplikado. Okay? But either way, ang common sa dalawang yan, ang common lang naman sa dalawang yan, you want to solve a problem or improve existing. By the way, when we say something improve something, it doesn't really mean na may problema siya, tama? Example, yung gloves. Walang problema ang gloves. Walang problema sa gloves. Walang problema sa paggamit ng gloves. Pero pwede mo pa siyang i-improve. Pwede mo siyang mas pagandahin. Okay? Nasusundan nyo? Nasusundan nyo? Okay. Now, dapat nyo lang talagang, kaya nga may defense tayo eh. Doon nyo kasi didepensahan kung talagang, doon itetest kung talagang legit yung problem or dapat talagang i-improve yung isang bagay. Gaya ng gloves, no? Napakasimpleng bagay, pero kapag dumaan sa defense, bakit yan ang iniisip mo? Bakit naman, for example sinabi mo kasi na beauty parlor. Ay sir, gumagamit naman talaga sir ng gloves ng beauty parlorist. Di ba? Pero sasabihin naman ng panel, bakit naman kailangan i-improve ba yung gloves ng beauty parlor? Eh ginagamit lang naman nila para saan yan? Ginagamit lang naman nila ang gloves para sa, I don't know, paghawak ng buhok? Meron bang delikado doon? Eh nga, so chemical siya. So, pero kung, sige, dito napapasok yung defense din eh. O sige, so ano yung idadagdag mo na feature ng gloves ng beauty parlorist? O let's say sir na ganito. So ang tanong dun is, importante ba yun? Ganun ba yun? Kailangan ba talaga? O. So kung madepensa nyo yun, edi okay, goods. No? Pero kung makikita talaga, for example, surgeon, tapos yun nga, nagbabago yung kulay ng gloves kapag na-expose sa certain na chemical like, yun nga, allergens, viruses, or bacteria, mukhang magandang bagay yun. Nagigets nyo? Okay, proceed tayo sa minor plumbing. Now, mas delikado itong trabaho nila kasi pwede silang ma-expose sa mga chemical na hindi natin nakikita at hindi naaamoy. No? So, kung meron sanang certain feature sa gloves nila, aside from protection nila sa kamay, mukhang maganda rin yun. Pero hindi ko naisipin kung ano. Okay? So sa lineman naman, electrician or welder, may common sa kanila, no? Ano yung common sa tatlong yan? Tama. Kuryente. Ngayon, ano yung isa sa mga delikadong bagay tungkol sa kuryente? Oh, yeah, high voltage. Sige. Okay. So, ano yung niisip mong ilalagay dito? Pang high voltage? Meron na yun eh. Insulator na nga yung gloves eh. Di na nga nadadaluyan ng kuryente yun kasi insulator nga siya. So, aside doon sa feature niya na nakakapag-resist siya ng kuryente, ano pa yung pwede niyong ilagay? 'Di ba? Na ano? Flame retardant na 'yan. Meron na din 'yun, kasama na. Naisip na nilang gawin, naunahan pa nila tayo. Bakit mo kailangan i-test ng voltage kapag nasa linya ka? Eh, alam mo naman kung nasa poste ka, mataas na voltahe yun. Kailangan po ba malaman na mataas siya or mababa siya? Oh, wait, 10 kilovolts, okay pa, ganon? Ganon ba yun? Uy, talaga? So, ito yung tanong, bakit mo kailangan malaman kung ano yung kuryente kapag nasa poste ka na? Alam mo namang mataas yun. Alam mo namang mamamatay ka sa linya ng kuryente na nasa poste. Bakit mo pa kailangan malaman kung ilan voltahe? O, di ba hindi mo na kailangan? Kasi, obvious na yun eh.
kasi alam mo na nasa poste yun eh. Mataas talaga yun. Di ba? So, ano yun? Oh, yun yung question. Malaking question. No? Na kapag dinagdag nyo sa gloves ng isang electrician, lineman o welder ay I don't know kung anong magiging maganda. Siguro mapapabuti yung buhay niya, mas magiging less dangerous yung trabaho niya or what. I don't know. Kasi ganun din naman eh. Noon kasi nagsimula lang talaga yung gloves na yan. Sa gloves lang yung parang tela lang. Tapos na-realize nila na ay bakit hindi natin dagdagan ng mga insulator properties yung ano, yung gloves para pwede siyang gamitin sa kuryente. O, nag-gets nyo? Research yun. Kung ano yung material na gagamitin sa gloves para hindi siya ano yun ng kuryente. So parang ganun din, yun yung tinuturo ko ngayon. So yun yung hindi talaga siya problem, pero pwede mo siya yung something na pwede mong i-improve, no? So okay, titigil na ako, baka na info overload na kayo. So dito na papasok yung mga tanong nyo. So may tanong ba kayo? Sige, go. Up. Oh, ganun? Ah, so technically hindi naman talaga siya, hindi lang siya gloves. Okay, so wait lang, hanapin ko yung gloves. Okay, kung imaginein ko yan ha, kung imaginein ko yan, hindi lang gloves yan. Sino nagsasalita? Sino nagsasalita? Victoriano? O Rico? Kung imaginein ko yan ha, hindi lang gloves yan. Meron pa yang mata. Meron pa yung sensor. Probably, Kinect siguro? Kinect? Tigo, Kinect siguro ang gamit dyan. Yung sa, alam niyo yung sa, napunta na ba kayo ng gamer lab? O yung ano, yung game zone? Ang tawag doon? Time zone? Yung mga sumasayaw-sayaw, yung mga ganon-ganon? May Kinect yan. Yung kamay, yan yung sensor na kayang i-detect yung movements ng kamay mo. So, Xbox yata ang gumagamit yan? Okay, Xbox. So, ang ginawa nila, gin-tweak siguro, hindi ko lang alam imagine ko lang, ginamit nila yung Kinect, in-tweak nila para naglagay sila ng mga dots siguro dito sa kamay. Tama ba ako? Naglagay sila ng something sa kamay. Na kapag nagkakaroon kasi ng pattern yan guys eh. For example, pattern ay ganito. Tapos ganyan. 'Di ba? So, parang sign languages. Wala tayo ng sign languages. Oh, 'di ba may mga pattern din ng kamay kapag nagsa-sign language ka? Okay? O yan, no? So, may mga dots, oh. Ito lang makikita na dot. Tapos ito lahat ng dots makikita. Tapos may position yung dot dito. Okay? Yan, no? Ngayon, gamit yung motion sensor Kinect, papasok yun ng, okay? So makikita yung dots na yan ng sensor, tapos papasok yan sa artificial intelligence or let's say machine learning. Machine learning. Tapos malalaman na niya kung ano yung letra na yun. Tapos based on sa letra, for example, sequence, so L, tapos masusunod ay L, tapos B, tapos A. Tapos ang gagawin ng machine learning is i-compile niya yan. Tapos tawag dyan? I-compare niya sa language dictionary. Hindi ko masalatan. Language dictionary na naka-built-in sa mismong database ng AI or library. Tapos, nakalagay ay LABA. So, hanapin niya sa language dictionary, sasabihin niya na wash. So, ganun. Yun ang concept. So, anong meron dun? Rico, ano ang fascinating doon para sa iyo? Anong fascinating doon? Nasaan na si Rico? Uy, nawala si Rico. Hello, Rico.
Ano po? So, hindi sign language yun? Sige po. So, ito nga, sign languages nga yun. Kasi may pattern kasi, ganitong ganito yun guys. Ganitong ganito. So, nasundan nyo kung paano siya gumagana. So, actually yun nga, in-explain ko lang kung paano. Actually, hindi ko pa nakikita yun. Pero yun yun. So, kung gusto niyo maging research to is, ano yung, ano bang pwedeng gawin dyan? Pwede pa bang improve yan? Sige po. Which is okay. Yun naman talaga ang problem. Mahirap nga talaga mag-interpret kasi hindi lahat marunong magbasa ng sign language. Yun ang problem. Legit yun. Kahit ako, hindi mo marunong magbasa ng sign language eh. So yun ang problem. Yung not all people can interpret or understand sign languages. So parang added bonus na lang guys doon yung language na kaya niyang i-translate from Tagalog to English. Parang bonus na lang yon. Kaso, kung titingnan, 'di ba 'yun ang solution, 'di ba 'yun ang problem? Tapos ito yung solution, yung device. Kung titingnan ko 'yon, ang problem dun is yung translation mismo. Kasi hindi lahat ng words ay pwedeng i-translate diretso sa English or other languages. Kasi para kang Google Translate na nakapag nag-type ka ng kawing-kawing. Tapos lalabas sa 'di ba? 'Di ba? Iba. Nagigets niyo yung point? So, yun ang nakikita kong problem. So, hindi, pero ganun din ba yon sa sinasabi ko? Okay. 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 So kung ganun ngayon naiisip nyo or ikaw, Victoriano, Rico, yung problem dun ay hindi na yung device eh. Ang problem na mismo ay yung mismong pag-process ng words. Kasi nga, word per word yun. Hindi yun thought by thought. Kung ita-translate mo yung ako at ang kasama ko ay nasa isang nasa isang bahay na pinagkawing-kawing. So kapag yun ang Tagalog, ita-translate sa English yun ay mukhang imbis na mapaayos yung buhay, mukhang mapapaaway ka pa, 'di ba? So, yun yung problem na nangyari. At tingin ko hindi na engineering solution yon. Iba na yon. It's more on computers na yon. So, hindi siya applicable sa engineering sa atin. Okay? Now, sa mismong device, may problem pa sa device na yun. Para sa sobrang simple kasi ng device na yun, guys, para wala namang makitang problema sa kanya. I don't know, siguro yung pagpapabilis ng detection, for example, may mga, for example may mga, may mga ano kasi guys may mga nagsa-sign language kasi na sobrang bilis. Alam mo yun, parang nagsa-sign na parang ano, parang Naruto, no? Tapos hindi na makasunod yung Kinect, hindi na makasunod yung sensor. So, ikaw bilang electrical engineering student, hahanapan mo ng solusyon yon. So, ano yung solusyon para ma-read pa rin yung sobrang bilis na hand gestures ng isang yun nga, pipe. Nasundan nyo? Yun yung tingin kong pwedeng pasukan. Oo, yung tingin ko. Pwede nyo pa kasing i-improve yun. Sir, i-improve pa namin yun, sir. Oo, improve nyo, pabilisin nyo yung detection. Kasi may mga time na mabilis talaga mag-sign languages. Tingin ko talaga kasi dun sa prototype na yan, kailangan baga ay mabagal ng konti. Tama ba ako? Mabagal?
O, see, word for word. So, yung gagawin nyo, sir, nakahanap kami ng solution para mapabilis yung detection. So, yung sir, kaya namin interpret yan. O, so, yun. Tatawa na lang ako. So, nagigets nyo ako paano mag-isip ng improvement doon. So, ganun. Ito, bigyan ko kayo ng, ng tip. Kung nanonood kayo ng Marvel, at nanonood kayo nung napanood nyo na ba yung Black Panther? Yung sa Wakanda? Oh, yung Wakanda Forever. Yun. So, sabi ni Shuri, kilala niyo si Shuri? Sabi ni Shuri kay Black Panther, Brother, it doesn't mean that something is working. It doesn't mean it cannot be improved. Doesn't mean that something is working. It doesn't mean that it cannot be improved. So, sabi kasi ni Black Panther, okay na yung suit ko gumagana siya. So, okay siya, meron siyang mga features. Pero sabi ni Shuri, hindi porket gumagana yun at ganun yun, hindi na siya pwedeng i-improve. Ay, nung na-improve siya, nakita nyo naman, di ba, kung ano yung nangyari nung in-upgrade. So, ganun din kay Iron Man. Hindi ibig sabihin na gumagana yung suit niya, hindi na pwedeng i-improve. Hindi na pwedeng i-upgrade. Tapos, yung dulo, naging nanotech na siya. So, ganun. Yun yung point, no? So, pwede pang i-improve ang isang bagay. So, gaya na lang nung sign languages converter, pwede pa siya i-improve. Tanong paano? Sir, kaya namin pabilisin yung detection niya. So, yung kamay, sir, normal na lang. So, parang galto-galto na lang. So, yung normal na tao, ay yung normal na pipi, kaya na niya mag-sign languages ng mabilis, walang problema. So, yun yung pwedeng gawin. No? So, I don't know. So, meron pa ba? So, stop now presenting. So, may iba pa bang tanong? Nag-gets nyo ba? Oh, okay na? So kayo nang gawin yung nyo? Yung chapters 1, 2, 3? So, syempre, hindi pa. May tuturuan ko pa kayo kung paano gawin. May mga formula pa yan sa background, saka sa, may formula yan actually, nasa learning guide na lahat ng formula at sekreto, no? Hindi ko nga alam ba't ko pa ginagawa tong video. Ikaw, Navy Gale, may tanong ka? O, dali, tanong na. May time pa tayo. Hanggang 11 tayo eh. Huh? Actually, may mali nga talaga ako doon sa paggawa ng learning guide eh. Kasi dapat, sinimulan ko agad sa RRL. No, hindi agad ako simula sa introduction mali. Dapat nag-version 2 ako doon. Kasi napansin ko rin eh. O nga RRL nga pala simula, bakit hindi yun ang lesson 1? Tapos nagulat kayo, Sir, bakit RRL yung nasa lesson 1? Di ba dapat chapter 1? Yun, doon na kayo magtatanong sa akin para nakakagulat lang. Pero wala eh. Siguro susunod na lang. Sa susunod na lang ng mga estudyante, babalik ta rin ko yung structure ng learning guide. So, dali, tanong ba kasi may time pa tayo. Ikaw, Ivan eh. Ay, mukhang problem nga yan. Problem na wala kang may tanong na problem. Sige, Manligas. Okay. Okay, ito. Pag sinabi mong feasibility, ano yung ina-expect mo na sagot? Obvious yun, napaka-obvious. It's biogas. It's a different form of fuel. So, wala nang dapat i-research doon. It's very obvious. Parang, alam mo na Apple yun.
At orange ito. So, hindi mo na kailangan gawa ng study na what is the difference between orange and apple. Kasi very obvious, no? So, yung question mo is feasibility. Now, again, what do you expect when you do something, when you do a feasibility study? So, ang ina-expect dyan is it feasible or not feasible? Di ba yun lang naman ang sagot? Yun lang naman ang tanong? So, now, yung gusto mong gawin is already proven feasible. So, why do you have to repeat the same study? Nasundan mo? Parang nag-gets mo yung point? Ba't mo pa tatanungin yung sarili mo kung feasible siya? Feasible nga. Gas nga siya eh. Kaya nga sinabing biogas. So, weird lang para sabihin mo na, sir, itetest namin sir kung talagang biogas yung biogas. Teka lang, bakit nga ba tinawag na biogas yun? Kasi gas siya. Now, efficiency depends on the system that you're using. Sa research kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na efficiency of a ganito. Tapos tatanungin kita, ano yung ganito? Sir, bibiling ko sa Lazada. Ba't mo? So you mean, kukuha ka ng existing na equipment, tapos sasabihin mo kung ano yung efficiency niya? Kapag ginamit mo yung efficiency sa study mo, it means to say, Christian, na magde-develop ka ng sarili mong system. Nasundan? Now, the problem is, research ito. Hindi pwede yung binibili sa Lazada. Hindi yung pwede na bibili kay Buye. So, babalik ka dun sa problem. Ito na naman, babalik na naman tayo. Drawing board na naman tayo. Okay. So, naalala mo yung process na binigay ko sa iyo kanina? Sabi mo, problem is, actually, ang problem talaga is, we need other fuel sources. Kasi kulang, no? Or, let's say, sabihin natin na, ito yung weird eh, problem pala sir na masyadong marami yung bio waste. Problema pala yun. Yeah, problema siya. At the same time, okay din siya na problema. Kasi pag mas maraming bio waste, mas maraming gas. Mas maraming manure, mas maraming gas. So, mas maraming gas, mas maraming methane. Maraming pwedeng gamitin yung methane, edi masaya tayo lahat. No? So, yun yung problem na gustong-gusto. Gustong-gusto. So, babalik ka dun sa paradigm na sinabi ko kanina. Pupunta ka sa technology. Ano ba yung technology na ginagamit para makapag-extract ng biogas from... Okay, wait lang ha. Kasi, sir, marami palang klase ng manure. Marami palang klase ng agricultural waste. Sir, madami pala. Pwede pala palay. Pwede pala pupo ng baboy. Pwede pala pupo ng baka. Pwede pala pupo ng tao. Pwede pala pupo ng kahit anong hayop. Pwede rin pala damo. Alam mo yung sa sobrang dami ng waste, no? Nagiging problema na yan eh. Kasi, anong klaseng waste ang gagamitin mo? No? So, di ba, dito mo na-realize na, oo nga sir, no, RRL pala dapat ang gagawin ko muna sir, kasi RRL muna, kasi alamin ko muna sir, kung ano yung klase ng waste na mas maganda. O, tapos na-discover mo, nalaman mo dun sa RRL na, yari sir, gay, katong baktin gay sir, kapag impakaon ni mo gay katot ng hilaw na mangga, sir, maganda pala yung yung manure niya kapag pinakain mo ng hilaw na mangga. Sir, pakain natin ng maraming manggang hilaw yung baboy. Oh. O, di ba parang ganun? So, maraming daming nangyayari, no? so, doon mo na-discover na yung baboy, papakainin mo ng manggang hilaw. Tapos yung pupo ng baboy na kumain ng manggang hilaw, iti-test mo na ngayon, i-compare mo na doon sa baboy na hindi kumain ng manggang hilaw. So, alin yung mas maganda? Yung baboy na kumain ng manggang hilaw or yung baboy na hindi kumain ng magandang hilaw? Manggang hilaw. So, actually, pwede rin yun, no? Oops. Oh, wait. Wait. Wala sa tank yan, ha?
Ganito, i-explain ko sa'yo. Ang makukuha mong gas ay hindi nakadepende sa sukat at sa size ng tank. Saan ba galing yung gas? Kung gaano, ay di syempre, obvious naman eh. Kung gusto mo na mas maraming gas, edi maglagay ka ng mas maraming dumi. Wala sa tank yun. Limit na lang yung tangke mo kasi hindi mo na pwedeng lagyan ng sobrang daming dumi yung tangke mo kapag yung tangke mo ay ito lang yung laki. So, hindi mo na kailangan gawa ng research doon. Na ano mo, nasundan mo? So, sige pa, tanong pa. Tanong pa, masaya yun. Bakit? Saka ano, pati ang septic tanks pati ay hindi natin scope ang septic tanks ha. Christian, alam na kung ano yung magandang bio-waste, no? Alam na. Ang problema lang talaga yung mga system na kayang i-convert yan, yung efficiency nila. So, ibig sabihin, kung gusto mo talagang gumawa ng research sa ganyan, hanapin mo yung mga technologies na ginagamit para i-convert yan into gas. Tapos hanapin mo dun kung ano yung bet mo, yung parang kanina, yung low cognitive, naalala mo yung ginawa natin kanina, yung ABC. Hanapin mo, gawin ang gawin mo. Hanapin mo lahat ng technology yung ginagamit. Tapos hanapin mo doon yung trip mo na mukhang kaya mo namang gawin. For example, ang pinakasimple lang doon ay yun ang piliin mo, yung pinakasimple. Tapos i-improve mo. So let's say, yung nakita mong pinakasimple ay tatlong components lang. Isang storage, isang digester, at saka isang scrubber. Tapos, ang sabi doon, ang efficiency ng system na yun ay 36% lang. So sabi mo, sir, kaya kong gawin 40%. Eh di okay, gawin mo. So ganun lang. So ang tanong kasi paano? Paano mo gagawin 40% yung efficiency compared dun sa existing na 36%? Actually, magre-reflect yun sa title mo eh. Kasi ano yung solution mo? Ano yung ginawa mo? 'Di ba? Okay, medyo mahirap yan kasi hindi kasi yan scope ng EE. Kaya hindi ko alam bakit yan ang mga gusto mong gawin. Kasi processor yan eh. It's more on chemical processes. So chemical engineer usually ang gumagawa niyan, hindi EE, no? Hindi EE. So kung tatanungin mo kung anong pwedeng gawin ng EE doon sa system is I don't know, i-automate mo yung i-automate mo yung process kung paano siya nagda-digest. Ito kasi meron kasing weak link diyan. So papakita ko lang kung paano. For example, ito yung system mo, no? Nakikita nyo yung screen ko. Okay. Tapos papasok yan sa another kind of reactor. Malaki yan, malaki. Tapos, ang final product, meron pa yung dadaanan na another process. Pati crayon yun. Okay. Ito yung problem dyan. Due to manual labor, no, limited ang pag-andar ng system. So, ito yung digester. Ito yung bioreactor. Ito yung key component. Kasi ito talaga yung gumagawa ng gas mo. So, ito na lang yung parang, I don't know kung anong klaseng system yan. Probably, segregator. Tapos ito naman yung scrubber. Nakita yung screen ko? Kita nyo? Nakita nyo ba? Okay. Now, since manual labor yan, ang problem dyan ay manual labor. Sir, manual labor kasi. Bakit problem yung manual labor? Okay, sasabihin ko. Kapag manual labor kasi yan, guys, hindi continuous ang paglagay ng feed sa system.
So, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na idle time. So, ano yung idle time? Paano naman kasi, sa umaga lang naman nagtatrabaho yung ano mo, laborer mo. So, ibig sabihin, yung bioreactor mo nakatenga sa gabi. Nasundan nyo? Nasundan nyo? Ala. Sa umaga lang umaandar yan. So, let's say, 12 hours lang. Oh, anong ginagawa niyan sa gabi? Sir, wala eh. Kasi hindi talaga namin kaya, sir, na yung tao, sir, ipatrabahuhin din sa gabi kasi marami kasing babayaran ng dagdag, sir. Meron tayong night differential. Meron pa tayong tinatawag sa night differential na binabayad sa trabahante natin kapag gabi magtatrabaho. Meron pa tayong iba pang mga dinadagdag, sir, pag gabi nagtatrabaho. So, dagdag, sir, dagdag gastos. Parang hindi naman yata tama, sir, na magdagdag kami ng gastos. No? So, at the same time, sir, minsan kasi, sir, for example, lunchtime, no? Alas 12, ubos na yung ano, sir, ubos na yung feedstock namin dito na pinapakain sa reactor. Hindi na mamalayan, sir, ng laborer namin kasi nagtatanghalian. So, ibig sabihin, merong times na hindi gumagana yung reactor. So, imbis na gumagana yung reactor para mag-produce ng gas, nawawala. So, dun papasok yung automation. Nasundan nyo? Automation. So, ibig sabihin, hindi na kailangan ng manual labor para gawin yung trabaho. Dire-diretso. Dire-diretso yung processes. So, ibig sabihin, na ma-maximize mo yung potential ng system mo. Kasi walang oras na nasasayang. So, doon worthy ang automation, hindi sa bahay. Hindi ko maintindihan bakit may mga home automation pa eh. So, no offense pero minsan kasi hindi naman talaga dapat gawin. Unless, sobrang laking bahay. Yun mo yun. Yung tipong ang bahay kasing laki ng covered court na nakakatamad na talaga magpindot ng switch kasi sa kabilang poste pa, parang ganun, nag-gets nyo yung point. Pero pag maliit na bahay, automation is, hindi naman talaga dapat ginagawa. So yun, nag-gets nyo yung purpose? So, yun yung isang pwedeng maging atake dito. So, electrical yun. Hindi yung, sir, gusto namin mapalaki, sir, gusto namin, sir, mapalaki yung efficiency ng reactor. Bakit hindi magandang gawin yon? Kasi, ang system na yan ay trabaho ng ChemEng. Ang tanong, chemical engineer ba kayo? Di ba hindi? So, nakikita nyo na kung ano yung pinapasok natin na limitation. So, yun yung sinasabing limitation of the study, the limitation of the study. So, hindi nyo napapasukin yung bioreactor, hindi nyo napapasukin yung system, mag-automate lang kayo. So, nag-skip na ako nag-advance na ako ng konti. So, ganun lang. So, clear? Maybe overload na ako. 3 minutes. So, may tanong pa ba, Christian? Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba? So, nagigets mo na kung paano sumalang sa defense, Christian? Ano mo na? Ganun ba yung defense sa inyo nung high school kayo? Or masyadong mabait? Yung sabihin hindi magandang karanasan kaya kinakalimutan. Di mo rin ito makakalimutan. Ito na yata siguro hindi mo makakalimutan, Christian. So yeah, again, yung kunti lang yung tao nagtatanong. Baka mangyari kasi sa PM na lang mag-chat. Baka pati gabi mag-chat sa akin. Ang hirap naman mag-reply. Nag-heli pa ako ng bata. No? Oh, Navy Gale. Na? Oh, Steven. Foha. JP. Ikaw JP. Okay yun sa'yo yung sinabi mo, yung laging namamatay yung mga generator sa Humbil. Okay yun kasi ang bottom line lang kasi nun, ang problem pala, kulang lang ang generator. Alangan bumili ka ng generator. Napaka-obvious nung problem. So,
Bakit nagda-downtime, bakit nagba-brown out? Kasi namamatay yung generator. Bakit namamatay yung generator? Ha? Nasunod ko yung 5 why ha. Bakit? Ano daw? Yung ano, electric fan? Electric fan na kiniklip? O tapos, ng, yung hangin sa electric fan gagawin mong wind energy? Problemang, bakit, bakit hindi mo na lang kasi diretso sa saksakan mo? Mas okay naman yun, mas mabilis ang charging mo. Kasi kapag ginawa mo naman yan, nagsasuffer naman ang efficiency mo. Ang tendency niyan, sobrang tagal na iikot yung electric fan mo, hindi pa napupuno yung power bank mo. O hindi naman issue kung Oo nga, i-clip pa. Nakita ko na ngayon, nakita ko na. Oh, so hindi na siya electric fan ngayon. So parang wind turbine na siya. Bak bakit? I mean, bakit mo pa kailangan gawin 'yun? Eh, parang kasi kung gagawin mo kasing system 'yun para mag-generate ng kuryente, napaka-inefficient nun. Kasi ulitin ko, masyadong mahina yung power nun para makapag-charge ng cellphone. Mahina lang 'yun. Mm. Okay lang siguro science project pero thesis kasi hindi. Hindi kasi marami kasing ano 'yun eh, maraming butas dun eh. Parang hindi siya worth gawin. Mhm. Ano daw? Ano daw? Ulitin? Ano ulitin? Ano 'yun? Hindi ko marinig actually. Ano 'yun? Ang dami ng ganyan ag. Portable ano 'yun? Wind ano 'yun? Okay, so electric fan. Saan nakakabit 'yun? Sa mismong electric fan mismo? Sa blade mismo ng electric fan? Dun sa may screen, ikakabit mo yung system mo. Parang ganito. Wait lang. Wait lang, hanap na lang ako ng electric fan na picture. Electric fan. Sige, ito na lang. Bakit yun? Pupunta. Shucks. Ito na lang. Mas maganda to. So, i-clip mo siya sa electric fan, no? Okay, sa i-clip. Sige. Okay. Alright, alright. So, i-clip. So, pwede mo siyang i-clip kahit saan sa screen ng electric fan. Pwede dito, pwede dito, pwede dito, pwede dito. Okay, tapos, so, i-clip mo siya. So, may dynamo siya. Tapos, may wire. So, meron siyang bridge diode. Hindi, di bridge diode yan kasi positive negative lang naman labas niyan eh. So, in short, parang papasukan mo yan sa system mo, yung regulator. Gumamit kayo ng ano? Gumamit kayo ng transistor? Hindi. Regulator transistor?
So gumamit kayo ng regulator transistor, yung stable output 5 volts, 5 volts. O yun lang, tapos naglagay na kayo ng USB hub dito para pwede ilagay dun yung cellphone. O, kamusta naman? Paano nyo mineasure ang performance nun? Okay, so ano yung ano nun? Anong kinukuha mo dun? So, ano bang gusto mong malaman dun? Ah, so you mean kailangan mo rin malaman yung hangin na lumalabas sa electric fan? So gumamit kayo ng ano, ng wind speed? Saan niyo nilagay yung wind speed dito sa paano niyo sinukat yung wind speed? Nilapit niyo sa mismong grill dito? Or nilagay niyo sa kamay niyo malapit dito? Hindi nga, paano nga? Ito yung wind speed meter, yan ah. Saan niyo nilagay yung wind speed meter dito sa labas ng malayo sa grills o malapit sa grills ng electric fan? Ah, so nandito yung wind speed meter nakadikit. Ay, so anong ginawa niyo doon? So, gumawa lang kayo, tapos dinikit nyo, tapos nagpa-charge kayo, nung nag-charge na, yes or no lang naman. So, ganun lang, yes or no lang. Ano yung research doon? Okay, kung ako kasi guys, kung titingnan ko yan okay lang naman, no? May first objective dyan eh. Um, how long, in terms of um, charging, charging time. For example, gaano katagal mapupuno yung cellphone na yan from 0%, no, to let's say 80% gamit ang number 1 na fan. Okay. Number 1 fan, number 2, number 3. Ginawa nyo ba yan? Ginawa nyo nga yung ganyan. So, 1 hour, napuno yung cellphone from 0% to 80% sa loob ng 120 minutes. Ganon? Ganon? So, ibig sabihin meron pa palang battery dito. Ha? Teka lang, hirap na ito sukatin yun kasi, una, papapanda rin nyo, i-charge yung battery. So, ang tanong dyan, baka naman full charge na yung battery na yan, saka kayo nag-test. Siyempre, gagana talaga, mag-charge talaga yan. May laman ito eh. Oops. Sige lang. Basta nag-gets you guys, no, kung paano dapat ginawa yun, no. So, alamin nyo kung gaano katagal yung charging time. Gamit yung system nyo, na wala itong battery. Wala yan. Napaka ano naman, parang daya naman. Madaya yan ganyan. Wala dapat ganyan. Parang ano lang yan eh, walang pinagkaiba yan dun sa sinasabi nilang free energy meter eh. Tapos meron palang nakatagong baterya sa ilalim. Tapos kapag lalapit daw ang magnet, aba, umiilaw daw sir. Aba, kagaling sir na ilaw. Ayun pala, may battery pala nakatago sa loob. So, parang ganun lang din yan. Parang hindi dapat ganun, no? So, yeah, hindi dapat ganun. So, kung gagawin yung research ito, sige, wala namang problema. Gumawa kayo ng system na ganyan, alamin nyo kung gaano katagal ipupuno yung cellphone from 0% to 80% kapag number 1, tapos number 2, tapos number 3. Tapos hindi lang yon. Meron pa. What if merong effect, no, kapag nandito nakalagay yung blade? Na-imagine nyo ba? No?
What if dito nakalagay yung blade? So, ibig sabihin, yung distance from the center. What if mas effective ka la kapag mas malapit ka sa center kaysa sa mas malayo sa center? So, dun yun rin test. Ibig sabihin, first trial nyo, nandito yan, tapos i-check nyo yung 1, 2, and 3, tapos babaguhin nyo yung position, dito naman nilalagay, tapos i-test nyo naman 1, and 2, and 3. So, ganun. Yun ang research dito. So, kung ang sinabi lang ni JP, yung kanina, ang laman lang doon ng research nila ay kung nagcha-charge daw o hindi, mukhang hindi research yun. Kasi mukhang science project lang yun. Kasi, anong nangyari? Nakapag-charge ba? Yes or no? Yun lang. I mean, okay. Magcha-charge naman talaga yan kasi may battery sa loob. I mean, magcha-charge naman talaga yan kasi iikot yung dynamo. Kahit nga hindi nakadikit sa dynamo yan, kahit paikutin ko lang ng kamay yan, kaya mag-charge ng phone eh. So, yun yung point eh, no? So, I hope na-gets nyo. So, nagiging, iba, no? Iba. Iba yung mindset. Sabi ko sa inyo, paradigm. Paradigm. So, importante yung paradigm. Diba yan? Naumay na yung iba. Sige. GG na, sir. So, attendance lang na. So, may pahabol pa ba? Wala na. May pahabol? Alam ko ikaw, JP. Say bye-bye. Sure? Rico? Si Fritz. Ito pala si Amolite, oh. Ornoza. Uy. Ornoza. Wala si Ornoza. Si Angelo. Tambuong. Uy. Si View. Ikaw, View. Wala din. Si Si Frieza. Ang cute ng baby. O, Frieza. Sure? Janessa. Wala na. Sino pa dito? Last na lang. Ito si Nico. Ano, Nico? Ito. Alam na ni Nico to kasi baka nasabi sa'yo ng kuya mo. Gaya ng... Gaya ng ano, Nico? Uy, dali. Ano yun? Sinabi siya ng kuya mo? Kasi, bakit kaya? Ano pang ibang yung sinabi sa inyo maliban doon? Ano pang sinabi niya sa'yo? Nahahat si tuloy si Nico. Wag na lang, si Reden, ikaw Reden. Ito si Feudo pala. Oo nga pala, Feudo. Sige po, go. Mhm. Hmm.